And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH at ito na nga po mga kababayan ang mga maiinit na balita na aking nasagap ngayong araw mga kapatid. Monster ship di umano ng bansang China mga kababayan na mataan dyan malapit sa may Ayungin Shoal, malapit sa BRP Sierra Madre mga kapatid. Nako, namimihasa na talaga itong bansang China mga kababayan, ano? Inoordinaryo or ninonormalize na lang talaga nila, no, na maglabas-pasok dito sa ating teritoryo. At sa iba pang balita mga kapatid, ano, ito, manager ng di umano'y Pogo Hub dyan sa may Purak, Pampanga mga kababayan, no, nagtangkang takasan yung kanyang kaso dito sa Pilipinas. At ito pa guys, no, isa sa mga nakapagtataka dito mga kapatid, no, plinano nitong dumaan sa Davao, no, para makatakas dito sa Pilipinas, no, para makatakas palabas ng Pilipinas. Ang tanong mga kababayan, bakit sa Davao? Sino ba ang nandyan sa Davao mga kapatid? At kailangan dyan pa siya sa Davao dadaan, no, bago tumakas papunta pabalik ng bansang China. At yan po ang ating mga pag-uusapan ngayon mga kababayan. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, panoorin muna natin ang balitang ito at bigyan natin ng ating opinion at reaksyon. Ryan, base sa report ng AFP, kailan pa namataan itong monster ship na ito ng China at saan partikular ang lokasyon nito sa West Philippine Sea? Ella, base sa mga satellite image na nakuha ng security analyst na si Ray Powell kahapon na alas 9 ng umaga, dumaan na malapit sa DRT Sierra Madre sa Ayungin Shoal ang monster ship ng China. Kung saan ang direksyon nito ay patungong Hilaga. Na-monitor din ang monster ship sa Sabina Shoal kung saan nakaistasyon ang BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard simula pa ng Abril. Maging sa Pag-asa Island ay namataan din ang barko. Grabe guys, no? Parang lumalabas dito sa balita na ito mga kapatid na iniikot ng barkong ito mga kababayan yung ating mga teritoryo, no? Para bang may pinaplano na naman sila mga kapatid, no? Kasi alam naman natin mga kababayan na itong bansang China talaga talagang traidor na bansa, no? So sa madaling sabi mga kababayan, may niluluto ito, no? Kung kaya't iniikutan nila ngayon yung ating mga teritoryo diyan sa may West Philippine Sea. At ito guys, no? Ito lang, no? Tingnan niyo mabuti itong picture na ito mga kapatid. Na ninonormalize na lang ng bansang China na maglabas-pasok ngayon sa ating exclusive economic zone. Or dito sa ating teritoryo, sabihin natin teritoryo kasi pasok sa atin yan eh. No? Ninonormalize na lang nila mga kapatid. At biruin mo, inoordinaryo na lang din ng bansang China na dalhin dito sa loob ng ating teritoryo, no, sa ating bakuran, yung kanilang mga barkong pandigma na hindi dapat normal yan mga kababayan. No? Hindi dapat ninonormal yan. Kasi napakalaking insulto niyan doon sa bansa, no, na kung saan dinidisplayhan mo ng iyong mga barkong pandigma. Lumalabas talaga ngayon mga kapatid, ano, na wala tayong laban sa China. 'Di ba? Parang ganun kasi pinapakita natin eh. Hindi tayo pumapalag eh. Parang ang labas tuloy ngayon mga kababayan na under tayo sa bansang China. Kasi ano pa bang tawag niyo diyan, no? Barkong pandigma nila. No, military force nila nandito sa loob ng ating bakuran, labas-pasok. Tapos may mga insidente pang pinag-aatake tayo, no? Inaatake tayo. Binobomba tayo. 'Di ba? Kung tutuusin mga kapatid, napakalaking insulto na ito, no? Lumalabas ngayon sa harap ng maraming bansa na kinakastigo lang tayo ng bansang China. Oh. I mean, ito real talk lang to mga kapatid. Ito yung lumalabas ngayon, no? Ito yung gustong ipakita ng China
sa harap ng maraming bansa, no? Maging sa ating mga kaalyado na parang nilalatigo lang nila tayo, no? Kasi wala eh. Hindi tayo lumalaban eh. Wala silang respeto eh. Di ba? Ganon to eh. Pinapakita ng China sa Amerika, lalo sa Amerika, no? Ito ba? Ito ba yung pinakamamahal yung Pilipinas? Tingnan nyo to. Pero mo, labas-pasok lang yung mga barkong pandigma nila dito. Tingnan yung nakaraan, may mga destroyer pa nga. Tapos nung sinita natin, sabi lang, innocent passage. And take note guys ha, sa Pilipinas lang nila nagagawa yan. Sa ibang bansa hindi na kayang gawin yan. Subukan nila sa Japan yan, no? Idaan na nila mismo sa malapit sa kalupaan na mismo ng Japan kung hindi sila nagkagera doon pag ginawa nila yan. Ang problema, tayo kasi hindi tayo pumapalag mga kapatid. Kaya itong China, namimihasa na. Yawa na eh. Pero alam niyo mga kababayan, kahit maliit tayong bansa, kung pinakita lang talaga natin sa China na hindi tayo basta-basta nila pwedeng bulihin, nako. Ang kaso mga kapatid, wala tayong ganong pinapakita eh. Ang pinapakita natin, yung pagiging mabait. Bakit kaya di natin displayhan dyan ng ating mga barko yan? Tapos mga armas natin na pandigma. Ano bang silbi ng mga gamit na yan na pinundar natin kung hindi lang din naman natin gagamitin yan at hindi natin i-display? Kasi nga mga kapatid, no, pag dinisplay natin yung mga gamit natin yan, no, kahit ipa-flex lang natin na ito yung mga gamit natin, no, at ilagay natin dyan kung saan natin pwedeng i-position yan, no? Yung bang parang paghahanda sa isang gera, no? Pag nakita ng China na may mga ganyan tayong action mga kapatid, no? Hindi mai-intimidate yan. Matututunan niyang respetuhin tayo, no? Yung mga barko natin na naglalakihang barko, yung mga gray ship natin, i-display natin yan dyan sa border nila. Tapos back upan natin ng BrahMos missile. Or kargahan natin ng mga BrahMos missile yan. Yan na, yung bang tipong parang naghahanda tayo sa isang matinding giyera talaga. Yan China mga babayan, aatras yan. No? Kasi syempre makikita nila lumalaban ng bansang Pilipinas. No? Pumapalag sila. No? Nanunuwag sila. Kaso wala tayong ganung pinapakita sa kanila mga kapatid. Kung kaya't inoordinaryo lang nilang maglabas-pasok dito sa ating teritoryo. Ipasok yung mga gusto nilang ipasok dito tulad ng kanilang mga warship, 'di ba? Ipasok yung kanilang mga militia vessels. Kasi nakikita nila na wala tayong ginagawa eh. Wala tayong action eh. Puro tayo kundina. Tapos kulang tayo sa sa manpower. 'Di ba? Dapat kasi diyan pakitaan talaga, no? Patikimin natin. Kasi hangga't hindi natin pinapatikim niya sa kanila yung hinahanap nila mga kapatid, hindi yan re-respeto, no? At ang mahirap diyan mga kababayan, pagdating ng araw, pamarisan din, no, ng mga iba pa nating katabing bansa itong China. Kasi yung ibang bansa diyan ngayon mga kapatid, inoobserbahan lang tayo niya, no? Tingnan nga natin kung papalag ba talaga ang Pilipinas, no? Tingnan nga natin kung lalaban ba talaga sila pagka pinatikim sila ng China ng matinding panghaharas o pang-aatake. 'Di ba? Ganon 'yan eh. Pag nakita nila ngayon, no, na hindi talaga tayo lumalaban at hanggang bunganga lang tayo, hindi rin malabong mangyari mga kababayan. Pagdating ng araw, yung mga katabing bansa natin na nag-o-observe ngayon, sila na rin yung mga susunod, no, na aabuso sa atin. 'Di ba? Hindi malabong mangyari yan mga kapatid. Lalo na itong Vietnam. Na may kiniklaim din diyan. 'Di ba? Sa ngayon, hindi pa yan siguro. Sabihin natin, mabait pa yan ngayon.
Pero pag dumating yan sa punto na ma-realize nila na hindi talaga tayo marunong makipaglaban o hindi talaga tayo marunong lumaban, susunod na rin yan sa yapak ng China. Wala eh. Hindi naman sa nag-aamok tayo ng gera. No? At yung pag-display natin, kung sakali man, i-display natin, i-flex din natin yung mga meron tayo dyan. No? Na para bang ipakita natin sa kanila na handa na tayong humarap sa kahit anong hamon nitong bansang China. No? Mai-intimidate talaga yan. No? Magdadalawang isip yan na, oy, hindi natin basa-basang pasukin itong Pilipinas. Kasi tumatapang na, lumalaban na. Oh. Diba tipong handa na tayo sa kanilang gustong mangyaring gera? No? Pag ganyan yung pinakita nating aksyon, no? Itong China, itong mga ganitong gawain ng mga kapatid, titigilan nila yan. No? Titigilan nila yan. At kailangan natin magpatikim sa kanila ng sample para maniwala talaga sila na handa tayong makipagpatayan sa kanila kahit tayo lang at wala itong bansang Amerika. Yun ang kailangan eh. Kasi nga ngayon mga kapatid, itong bansang China, no, sinusubukan lang tayo niyan. Lagi kong sinasabi yan mga kababayan, sinusubukan lang tayo niyan. No? Tinitignan lang nila, sinusukat lang nila kung hanggang saan yung kuha natin. Yung tawag doon, pasensya natin. Oh. Hanggat hindi tayo gumagalaw mga kababayan, hindi yan titigil. At yun na nga, sabi ko sa inyo, mas worse dyan, pamarisan yan ng mga ng ibang mga katabing bansa natin. Kasi makikita nila, wala pala itong Pilipinas eh. Di pala marunong Di pala marunong manindigan sa kanilang mga binibitawang salita eh. O di, angkinin na rin natin to. Oh, ganun yan. Tandaan natin guys, sana minsan na rin tayong naagawan ng bansang Malaysia. At baka masundan pa yan. No? Kasi ang respeto ng mga bansang yan, mga kapatid, no? Nakasalalay lang din yan sa ating mga paninindigan. No? Pag hindi nila nakikita sa atin yan na marunong tayong manindigan, handa tayong ipaglaban kung ano yung sa atin, hindi malabo talaga na hindi lang bansang China ang bubuli sa atin. Pati yung iba pa natin katabing bansa dyan, magtutubo na rin yung sungay niyan. Susubukan na rin tayong bulihin yan. Pero sana wag nating antayin na umabot tayo sa ganyang panahon. No? Kasi wala na. No? Lalabas na isang bansang walang dangal ng Pilipinas, mga kapatid, pag umabot tayo sa ganyan. Huwag tayong matakot. Anong ba yung i-display lang natin dyan kung ano yung mga meron tayo ngayon dito na kagamitan. No? At ipakita natin sa kanila na handa tayo. No? Magkaubusan man, handa tayo. No? Manalo, matalo man, handa tayo. No? Hindi tayo magpapalupig. Oh. Makikipagsabayan tayo. 'Di ba? At kung sakali man ganyan ang gawin natin mga kababayan, no? Mas gaganahan yung mga kaibigan nating bansang suportahan tayo. Kasi sabihin na, lumalaban, no? Pumipitik. 'Di ba? Pagka ganito tayo mga kapatid, paano tayo papakitaan ng kanyan? Papakitaan ng magandang matinding suporta ng ating mga kaalyadong bansa. Sasabihin na nila yan Pilipinas ngayon, pinapabayaan nga lang nilang buli-bulihin sila Paano pa kami tutulong dyan? Di ba? Baka mauna pang umatras yan. Oh. Di ba? Nakasalalay lang din kasi mga babayan sa ating mga aksyon yung suporta ng ating mga kaalyadong bansa. Tulad nga sabi ko sa inyo, isang ganon lang ni BBM yung MDT na yan. Invoke ko na yan. Kasi kailangan namin talaga yan ngayon. Isang pitik lang ng kamay ni BBM yan. Pwede niyang kanyan. Isang senyas lang, MDT. Invoke na.
Kasi nasa atin lang ang kon eh, ang desisyon eh. Kaya kailangan natin gumalaw para matigil itong mga ganitong ginagawa ng China. Ulitin ko sa inyo, sa atin lang ginagawa ng China to. Hindi nila kayang gawin to sa iba nating mga katabing bansa. No? Walang bansang pwedeng kaya-kayanin ang China maliban sa atin. Dahil tayo lang yung hindi pumapalag. Pero pag pumalag tayo mga kapatid, matututo yung rumispeto. No? Lalo na sinampulan na natin sila, matututong rumispeto yan. At hindi na tayo ibasa-basta niyan ng bansang China na yan. Pero hanggat ganito tayo, wala. Walang mangyayari sa bansa natin mga kababayan. Tandaan nyo yan. Tuloy. Yun sa Armed Forces of the Philippines, natanggap nila ang mga ulat na ito ng pagdaan ng monster ship sa lugar. Anila ang aksyon na ito ng Chinese Coast Guard ay illegal, coercive at taliwas sa sinasabing pagpapanatili ng kapayapaan at katatagahan sa rehiyon. Yan na nga eh. Illegal eh. Bakit hindi pa natin aksyonan? Bakit hindi pa natin pektosan yan? No? Bakit hindi pa natin patikimin yan? Sampulan ba? Di ba? Nang matuto sila. Kasi pag meron tayong ganun mga kapatid, no? Mga ganong action, ng tipong naninipa tayo, magdadalawang isip na yan. No? Magdadalawang isip yan. Hindi man sila aalis yan, pero hindi na nila tayo basta-basta haharasin yan. No? Yung tipong nanunuklaw tayo, patikimin natin, tuklawin natin. Di ba? Yun lang ang nakikita kong paraan para rumispeto sa atin yan, matutong rumispeto sa atin yan. Yun lang talaga mga kapatid. Kasi kung hanggang ganito lang tayo, illegal, mga ganyan, wala. Yung mga petition nga natin, yung mga diplomatic protest nga natin sa kanila, di nga na pinapansin eh. Di ba? Hindi yan. No? Hindi yan ang hinahanap ng China. Ang hinahanap ng China, yung kwan, no? Yung bagsik. Yung bagsik natin. Yun yung gusto nila na matikman. Yung mga ganyan na action, mga ganyang sasabihin na ganito, ganyan, mga illegal, walang tama sa China yan. No? Lalo na't makapangyarihan sila, malakas yung puwersa nila. Hindi mo pwedeng daanin ang ganyang bansa tulad ng China mga babayan. Hindi mo pwedeng daanin sa basta salita yan. Action ang hinahanap niyan mga kapatid. Tandaan natin yan. Ayon sa AFP, ang panghihimasok ng China sa pagpapatrolya sa exclusive economic zone ng Pilipinas ay hindi makatarungang mananatili din daw ang AFP na maging mapagmatsyag sa lugar at gagampanan ang kanilang tungkulin. Sa isang panayam, sinabi naman ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na bukod sa EEZ ng Pilipinas ay namataan din ang barko sa EEZ ng Malaysia at Vietnam. Ang monster ship ang pinakamalaking Coast Guard vessel ng China na may bigat na 12,000 tons. Diyan muna ang latest mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Wala eh. Di ba? Hindi kayang gawin ng China yan sa Vietnam. Yung mga ganitong panghaharas nila sa atin, hindi na kayang gawin yan. Kasi pag ginawa nila yan, handa ang Vietnam na makipagsabayan sa kanila mga kapatid. Jet maliit na bansa lang din ang Vietnam. Ganon din dapat tayo. Yun yung lagi kong sinasabi. Bakit yung ibang bansa na mas maliit pa sa atin, di hamak na mas maliit pa sa atin, hindi binabasta-basta ng China? Dahil pumapalag sila pag may mga ganitong ginagawa ang China sa kanila. Handa silang ibuwis, no, yung kanilang mga buhay, no, tuwing may nag-a-attempt na lapastanganin yung kanilang bansa, yung kanilang soberanya. 'Di ba? Wala nang maraming kwentuhan. Gera na kung gera agad. Ganun yan sila eh. No? Matatapang din sila eh. Tayo matapang din naman tayo ah. Bakit hindi natin pakitaan ang tapang natin itong bansang China? Nang sa ganon, matutunan nilang respetuhin
ang bansa natin. 'Di ba? So dito na naman tayo mga kapatid. Kasi maganda din tong balita nito mga kababayan, no? Ito nga mga kababayan, manager ng Pogo Hub na ni-raid doon sa Purok, Pampanga mga kababayan. Nag-attempt ngang tumakas. Ngayon ang pinagtataka ko dito mga kapatid, no? Bakit kailangan sa Davao ka dumaan, no? Papuntang China. Ano bang meron sa Davao? Ibig bang sabihin nito? Daanan talaga ang Davao mga kapatid nitong mga puganting mga incheck? No? Kasi magtataka ka may international airport naman, may Clark naman. Bakit kailangan sa Davao? Anong meron sa Davao? Bakit doon ka dadaan? No? Yan po ating pag-uusapan ngayon mga babayan. Anyway, panoorin mo natin tong balitang ito at bigyan natin ng opinion at reaction. Ryan, nasaan na ngayon ang nahuling Pogo manager at ilan pa sa mga opisyal na Lucky South 99 ang hinahanap ng mga otoridad? Monica, sa ngayon ay wala pang ibinibigay na detalye ang mga otoridad kung nakarating na dito sa Bikutan yung manager na nahuli kahapon sa Davao. Sa ngayon ay mayroon pang pinaghahanap na hindi bababa sa 12 na opisyales ng Lucky South 99 na ang mga otoridad. Ano kaya meron sa Davao mga kapatid? Bakit kailangan nila dumaan doon? Siguro may tumutulong sa kanila diyan, no? And alam naman natin mga kababayan, no, na yung dating presidente natin na si Digong ay taga Davao yan. At kilala din naman natin isang pro-China yan. Kaya nung narinig ko itong balitang ito mga kapatid, napaisip ako baka dyan talaga sa Davao yung daanan yan. No? Baka dyan yan pumasok at dyan din yan dadaan palabas. Diba? Isa din yan sa mga tawag nito, na kung saan, parang napaisip ako mga kapatid. Bakit kailangan mo sa Davao dumaan? Anong meron dyan sa Davao? Sino ba ang ano bang pinagkaiba ng NAIA sa Davao? Pwede ka naman dumaan ng NAIA. Pero from Pampanga mga kababayan, may Clark naman. May NAIA. Oh. Bakit ang layo-layo na ng Davao, doon mo pa naisipan dumaan? Masyado yata kayong obvious dyan. No? Tatay Diggs, masyado yata kayong obvious dyan. O baka kailangan magmano muna siya kay Digong mga kapatid bago siya magbabay dito sa Pilipinas. Kaya dyan sa Davao dumaan. Diba? Posible din yan mga kapatid. No? Baka mamaya dyan may mga nangyayari dyan hindi natin alam. No? Naging pintuan pala yan ng mga ng mga pugante. Ito hindi naman sa pinagbibintangan natin mga kapatid. No? Pero mapapaisip ka From Pampanga, may international airport din naman sa Clark. No? Diyan sa Pampanga mismo, may NAIA. Magugulat ka, no? Bumiyahe ka pa talaga ng Davao, no? Para doon dumaan. Oh. Meron, 'di ba? May kasabihan nga ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, hindi makakarating sa kanyang patutunguhan. Kaya kailangan mo talagang lumingon, no, kung saan ka nanggaling, no, para makarating ka pauwi sa iyong bayan. 'Di ba? Ganun 'yun Ano kaya, no? Baka mamaya niyan mga kapatid, no, itong si Kibuloy, no? Puguloy. Itong si Kibuloy na isang puganting pastor, baka nandoon na rin 'yan, no, sa China. Hindi natin alam mga kababayan, no? Baka mamaya niyan nandoon na pala talaga sa China 'yan at wala na dito sa Pilipinas 'yan. 'Di ba? Pwede palang dumaan diyan sa Davao Ay, nako. Pwede palang dumaan dyan mga kapatid, no, sa Davao. Kasi nga may international airport pala sila. Baka nga yung mga pinaghahanap natin si Bantag, no, si Kibuloy, baka wala na dito talaga yan sa Pilipinas, no. Baka nandoon na yan ngayon sa China. Kasi nga nandyan lang pala sa Davao yung daanan. Biruin mo, from Pampanga, babiyahe pa ng Davao, ano kayang meron dyan? Oh.
Masyadong halata eh. Tuloy. As we speak ay pabalik na po siya ngayong hapon dapat dito sa Metro Manila para mailagay po natin sa Bureau of Immigration Warden Facility dyan po sa Bikutan sa Taguig. Nakatakdang ilipat ngayong hapon sa Metro Manila ang Chinese national na in-offload sa Davao City International Airport kahapon. Bakit hindi pinakita yung mukha nito? Pugante ito eh. No? Pugante yan eh. Dapat hindi na biniblurred yung ganitong mga picture. No? Kriminal yan, dayuhang kriminal yan. No? Kaya dapat sinasa publiko yung mukha niyan. Baka mamaya niya makatakas na paano namin malalaman. 'Di ba na isa palang pugante itong inchik na to. Mamaya niyan padaan-daan na sa harap namin, hindi namin alam pugante pala yan. 'Di ba? Dapat pinapakita yung mukha, hindi na tinatakpan. Ano ba yan? Nagtangkang umalis sa bansa ang babaeng Chinese na manager ng niraid na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga nang maharang ng mga otoridad. Isa ito sa persons of interest ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na tumakas bago salakayin ang iligal na pugo. Then pinakita namin yung kanyang pangalan, passport doon sa ating mga witnesses at positively identified na siya nga po yung taong person of interest natin. So we are requesting immigration to send her back to Manila. Ang tanong dito mga kapatid, kasi nga galing siyang Pampanga. Ang tanong dito mga kababayan, paano siya nakapag-travel papuntang Davao? Ano ang sinakyan niya? 'Di ba? Yun yung tanong ko dito. Nag-eroplano ba yan? Ano ba? Nag-bus? 'Di ba? Nagtataka ka rin eh. Anong sinakyan yan papuntang Davao? Baka naman mga kapatid, merong tumulong dyan. Merong nagsakay niyan para makarating ng Davao. Kasi nga, kung matatandaan natin mga kababayan, no, saan ba yung nakaraang maisog rally? Di ba? Yung last nilang maisog rally mga kapatid, sa Pampanga po yun. Oh, malay natin, baka sinabay. No? Posible yun mga kababayan. Di ba? Kaya dapat siguro maghigpit na rin. No, yung ating mga kapulisan i-check up. No, yung mga checkpoint. Baka mamaya dyan mga kababayan, nakisabit yan doon. Oh. Tandaan natin yan. Grabe. Tapos yung mga nakaraang araw mga kapatid, nag-leak din yung live ni Bongo, nag-viral din yung live ni Bongo na kung saan parang merong mga ebidensya doon na nagpapatunay na konektado itong si Mayor Alice Guo, no? Alice Guo ng Bamban Tarlac dito kay former President Duterte. Di ba? Ito ano naman to? Hindi ko naman sinasabing tama itong sinasabi ko dito, no? Analyzation lang. Baka sakaling nagkataon lang to, no? Baka siguro nagkataon lang to mga kapatid. Itong mga pinagsasabi ko dito. 'Di ba? Ay, nako. Alam naman natin kasi pro-China talaga itong si Digong mga kapatid. At yung pogo na yan, nagsimula sa administrasyon niya. No? yan na lang yung isipin niyo mga kapatid. No? Paano siya nakarating ng Davao? 'Di ba? Nang ganun-ganun na lang. Maliban na lang kung meron tumulong nun para makarating ng Davao. 'Di ba? Yan na lang yan eh. Baka tinulungan ng iba dyan. Pero mo Davao, ilang international airport yung kanya. Tawag nito, binaypass niya. No? Meron namang Clark. Naiya. International airport yung dalawang yan. Bakit sa Davao ka pa talaga? No? Nagtangkang dumaan. Anong meron sa Davao? Malas lang. No? Malas lang nitong manager na ito. Medyo mahina na talaga ang impluwensya ni Tatay Diggs. No? Kaya yung inaakala niyang masayang pagbiyahe papuntang China,
naging disaster. At ngayon, no, matutulog na siya sa kulungan. Oh, 'di ba? Wala eh. Kaya mga kapatid, anong masasabi nyo? No? Magtataka ka rin talaga eh. May 2 international airport dito sa Luzon. Oh, pumunta ka ng Davao. At isang palaisipan dyan, sino ang nagbiyahe sa'yo papuntang Davao? Di ba? Sino ang nagbigay sa'yo na ang tumulong sa'yo para makapunta ka ng Davao? No? Imposible yan. No? Imposible makarating ka ng Davao na walang tumutulong sa'yo. Meron yan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. No? Nailatag ko naman na sa inyo kung anong mga punto dito. No? At yung mga gusto kong iparating sa inyo. Ngayon mga kapatid, napaisip tuloy ako, baka yung Davao, yan yung entrance ng mga pugante. Tapos dyan din yung exit. Diba? Malay natin, marami na rin nagko-comment sa akin mga kapatid na meron di umanong parang embahada din dyan, no? Ang China sa bandang Davao. Marami ako nababasa yun sa comment section mga kababayan, no? Na mga taga Davao na nagko-comment dito. Ito, One Talk PH, talamak dito ang mga inchik sa Davao, kesyo ganito, kesyo ganyan. Meron na nga sila ditong parang sariling embahada parang ganun. No? Ay nako mga kapatid. Tapos ito balita ko mga kababayan, 3 Duterte ang tatakbo daw sa 2025. Naku po mga kapatid, desperado na. 3 na talaga. At parang magre-resign daw yata itong si Vice President, no, sa kanyang position bilang Vice President mga kapatid. Ay nako, kawawa ang Pilipinas pag nakalusot yan. Anyway guys, hanggang dito lang itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutan mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.